it is separate from the land. Pwede mo igiba yung bahay and you get the materials, ibenta mo yung materials na yun, if it helps. Pwede yun. But, lugi ka dun. O, diba? Minsan talaga, hindi natin iniintindi what's the cost of what we want or the real cost of what we want. Inuuna natin yung pagiging emotional natin, not thinking ano yung magiging kapalit ng mga actions natin sa buhay natin. Well, this is Pinoy Extreme and pag-usapan natin yung nangyari kay Meiko. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Ashley, do you want that? Do you want that? Actually po, kasi kahit pa paano po may pride naman po ako, tsaka para po yun sa mga anak ko. Hindi ko po alam kung sino makikinabang nun someday. Kaya kung hindi po namin mapapakinabangan ng mga anak ko yun, which is the sole purpose why I built that house, wala na lang makikinabang. Okay, but you will need permission from the landowner, of course. Opo. Diba? Yung landowner, nanay, nung pinagtatatrash talk mo sa internet, nanay nung pinahiya mo sa internet, nanay nung pinagmumumura mo sa internet. O, diba? Mas pinakomplikado mo yung relasyon yung dalawa. Imbes na sinarili mo, kinausap mo ng maayos, naghiwalay kayo ng maayos. But no. Pero Maybe pwede that's ko po another bang thing. gawin yun, ipag-iba yung bahay? I think that will be more agreeable to them. Diba? Let's be completely honest dito. Maybe ayaw rin nila yun kasi that's a symbol of you on their land. Baka ayaw din nilang nandyan yun. So maybe they are amenable to actually demolishing the house. Actually po, tinutuloy nila ngayon yung bahay. Oh, In-ongoing po nila yung, kasi konti na lang po, nakatayo na po siya. If you saw Structural yung complete bahay na, po, opo, finishing kung na lang nakita sila. nyo po, opo, finishing na lang po literal. Gamit na lang yung kulang, parang ganun. Tinutuloy po nila ngayon. why? I don't know. They want to eventually own it? Hindi ko po alam. Tinutuloy po nila. Kaya din po may mga chismis po na kumakalat doon na hindi naman po kami talaga naghiwalay kasi bakit tuloy-tuloy yung gawa ng bahay. Pero you're here now ready to say na naghiwalay na talaga kayo. Legally po, hindi pa. Pero, Hindi, pero I mean, all intents and Yes. purposes, relationship is done. yes, relationship is done. Wala nang balikan. If that's the case, and kino-continue nila yung bahay, it would appear that they're also interested in owning it in the future. Stop Opo. posting regarding the issue. Kasi Wala I naman think na po din akong pinopost. I think your main content is not this naman eh, di ba? Yes. Iba O, diba? Napayuhan ngayon siya. Huwag ka nang mag-post tungkol dito sa issue na to. Kasi nga, yan yung mahirap. Pag yung mga ganyang klaseng content yung nilalabas mo sa social media. Sama ng loob. Diba? Away pamilya. Away mag-asawa, so on and so forth. Kasi unang-una, yung mga ganitong kaso is best solved by talking it closed doors. But dahil yung mga babaeng nasaktan, gustong-gusto nilang makakuha ng kakampi, most of them try to air it sa social media. And this will make things go worse. So, pwedeng bilhin actually ng mga magulang ni Patrick yung bahay at bayaran siya ng, well, compensation doon sa nagastos, so on and so forth. Or, katulad nga nung sinabi, ipag-iba. Yun yung mga probable steps na pwedeng gawin doon sa bahay na yun. Now, I would like to focus on the more pressing issue here, which is yung relasyon as mag-asawa. Separation is really heavy, hindi lang para sa individual, hindi lang para doon sa mag-partners, but also in the family. Andyan na yung bata, magulang, kapatid, so on and so forth. Everything is going to be affected because nung nagsama kayo at nag-decide kayo magpakasal, most of the family members will intertwine with the other family members. Magkakaroon ng sama-samang resources, mga connections, so on and so forth. Kaya, ang pinaka
magandang gawin when these kinds of things happen, cheating, infidelity, so on and so forth, is unang-una pag-usapan. Huwag i-post sa social media. Huwag kumuha ng simpatsya. Because again, those people that would hear your story will most likely not hear the side or the other side of the story. Ang mangyayari niyan, they will just fuel what you want to hear. Ang ending, gagawa ka ng mga desisyon na hindi naman nakabase sa kung ano yung ikagaganda ng lahat. This is Pinoy Extreme. Have a good day.